Para po sa devotion natin, patungkol po sa spirituality of God. That means God is spirit. Ang Diyos po ay spirito. Hindi po natin siya nakikita, pero siya ay kasama natin palagi. So, spirituality of God. Now, isang puntos po rito na binigyan natin ng diin ay yung beware of inventing your own God. Mag-ingat po tayo. Baka umiimbento tayo ng sarili nating sarili nating Diyos-Diyosan. Now, ang pinaka-safe po ay unawain natin kung ano sinasabi ng Biblia. At kung ano ang kapahiyagan ng Biblia patungkol sa Diyos, yun ang pananampalatayahan natin. Alam niyo po, maraming mga tao na ayaw nung idea na ang Diyos ay nagpaparusa. Kaya yung Diyos nila, they're thinking, okay, God is love. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Hindi totoo yung impyerno, hindi totoong nagagalit ang Diyos. God is love. Kaya kahit sa lifestyle nila, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa maling relasyon, babae sa babae, lalaki sa lalaki, and things like that. Iniisip nila, God is love. God is love naman eh. He's not angry at me. He will not judge me. Hindi ako paparusahan ng Diyos because God is love. That is an example of inventing your own God. Isang halimbawa ng pag-imbento mo ng sarili mong Diyos. Yan po ay idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat ang kapahiyagan ng salita ng Diyos ay ang Diyos ay pag-ibig, at ang Diyos din ay hustisya, at ang Diyos din ay banal. Kaya napakahalaga, na unawaan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tunay na Diyos. Kung ang Diyos ay banal, meron siyang standard ng kabanalan. At pag sinabi ng Diyos na mali ang uri ng iyong lifestyle, mali yan. Hindi mo na i-justify yan na okay lang to, pag-ibig naman yung Diyos, mapagpatawad naman yung Diyos, okay lang sa Diyos to. That's an invention of your own God. At mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Alam niyo po ba, noong unang panahon, iniisip nila na yung Diyos ay si Baal. No? Pero actually, kaya sila sumasamba kay Baal, it's not because Baal is, worthy of worship. Sumasamba sila kay Baal kasi si Baal ay Diyos ng God of Storm. Diyos ng bagyo or ulan. Or God of Fertility. Bakit po ganon? Kapag nagkaroon ng malawakang tagtuyo, ayaw tumubo ng mga halaman, sasamba sila diyan kay Baal. Mag-aalay sila ng kung ano-anong sakripisyo kay Baal. Not because Baal is worthy of worship, but because they're inventing their own God, the God of wealth, God of fertility. Gusto nila magkaroon sila ng maraming ani. Gusto nila magkaroon sila ng maraming mga kahayupan. Kumbaga manganak yung kanilang mga hayop. Gusto nila na umunlad sila ng umunlad sa buhay. So when they worship Baal, they're worshiping wealth. Kayamanan ang kanilang sinasamba. Gusto nilang umunlad sa buhay. Wala namang masama sa pag-unlad. Ang masama, yung kayamanan, ginagawa mo ng Diyos-Diyosan. Yun yung nangyayari. When they worship Baal, what they're actually worshiping is wealth. Yung kayamanan. Gusto nilang, yumaman, umunlad, na ipagpapalit nila yung tunay na Diyos sa isang peking Diyos. They're inventing their own gods, their idols. So, yung mga Diyos-Diyosan po actually, piniplease ng mga tao yan in order to get some benefits. And sometimes, that's what we do with our true God. Para bang yung Diyos nandyan to give us benefits. Para bang, ang tawag ko dyan ay God user. Parang friend user. Ginagamit mo yung kaibigan mo or kinakaibigan mo yung isang tao para, makakuha ka ng mga benefits. Pag wala ng benefit yung kaibigan mo, iwan mo na, hindi mo napapansinin. Pero hanggat nakakahiram ka ng pera, hanggat nililibre ka, kaibigan na kaibigan mo siya, best friend mo siya, pinagmamalaki mo siya, nung nawala na ng trabaho, hindi mo na siya friend. Yung wala nang pakinabang at siya na yung humihingi ng tulong sa'yo, hindi mo na kaibigan. Ang tawag doon ay friend user, people user. Sometimes that's how we treat God.
Parang nandiyan ka lang, Lord, kasi I need you to bless me. I need you to make my life, prosperous. Kaya yan yung Diyos ng prosperity gospel. Na nandyan yung Diyos in order to bless you. Mga kapatid, hindi ganon. The world does not revolve around us. The whole creation, rather, revolves around God. Life is all about Jesus Christ. It's not about us. Yan yung tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Yung hindi mo titingnan yung sarili mo na, Lord, you are there for me. But rather, you are here, we are here for God. Because everything is centered around God. Ang Diyos ang nasa sentro lagi. So beware of inventing your own God. Hindi po tayo may-invento ng sarili nating Diyos. Sa halip, binabasa natin yung Biblia, kung anong kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, yun yung pinapanampalatayaan natin. Yung Diyos ay pag-ibig, yung Diyos ay marunong ding magparusa, yung Diyos din ay Diyos ng hustisya, yung Diyos ay Diyos ng kabanalan, na hindi yung Diyos ang mag-a-adjust sa atin, tayo ang mag-a-adjust sa Diyos. Tayo ang mag-a-adjust sa standard ng Diyos. And we don't twist the word of God. Hindi natin binabago-bago yung salita ng Diyos para lang mag-fit sa lifestyle natin. Tayo yung nag-a-adjust sa tunay na Diyos. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Thank you po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope malaking tulong po sa inyo yung ating daily devotions at nakakatulong po talaga sa inyong paglagong spiritual. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.